Paano ba niliquidate ng presidente natin ang kanyang confidential fund? Gusto ko yung malaman. Alam niyo ho mga kababayan, kung talagang hinahabol natin at gusto nating malaman kung sino talaga ang totoong magnanakaw sa gobyernong ito, sinabi ko na nga, buksan po natin lahat ng SALN nila. Ipasilip po natin sa AMLA. Pangalawa, yung po mga opisina, mga departamento na merong confidential funds, ay ipasuri din natin kung paano nila niliquidate. Kasi sa ngayon, ang hinahabol nila ang VP, ang Vice President, kasi nga meron daw Mary Grace Piatos, no? Meron daw kung ano-ano mga pangalan. Paano ba niliquidate ng presidente natin ang kanyang confidential fund? Gusto ko yung malaman. Kasi kung doon, sa liquidation ng presidente, nakasulat talaga ang totoong pangalan ng kanyang mga informants, delikado yun. Bakit? Kasi nanganganib yung buhay ng mga informants na ito. At alam natin, no, na anytime, no, talagang babalikan sila nitong mga kalaban ng gobyerno, itong mga NPA na ito, o yung mga kriminal na yan. Mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, sa tingin ninyo, bakit parang mas pinagtutuunan ng pansin ng ilang kongresista yung confidential funds ni VP Sara na nagkakahalaga ng humigit kumulang 125 million pesos, samantalang may mga issue sa GAA 2025 or kahit yung 2023 or 2024 na bilyon-bilyon ang halaga. Interesting, hindi ho ba? Kasi kung tutuusin, mas malaki yung usapin sa GAA 2025. Okay, let's break it down para malinaw. Yung sa confidential funds ng Office of the Vice President, allotted budget yan. Ibig sabihin, bahagi yan ng opisyal na inaprubahang pondo para sa kanilang operasyon, particularly for confidential activities. Ibig sabihin, para sa kanila talaga yan. Pero itong issue sa GAA 2025, ibang usapan na ito. May mga aligasyon ng budget insertions at fund reallocations na umaabot sa bilyon-bilyong piso. At ang mas nakakabahala, may mga pondo raw na nailipat mula sa mga sektor na direktang nakakaapekto sa mamamayan. Tulad ng PhilHealth, Education, Public Works, papunta sa mga tinatawag na unprogrammed projects. So, ang tanong, bakit parang mas mainit ang usapin sa mas maliit na halaga kesa sa mas malaki at mas direktang may epekto sa taong bayan? Dagdag pa dito, napatigil ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at natapos na rin ang investigasyon ng ICI sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Kung talagang accountability ang hanap natin, hindi ba't mas dapat tutukan kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na dapat sanay napakinabangan ng publiko? Okay, let's be clear. Yung confidential funds ng VP, approved and allocated. Yung issue sa GAA, may aligasyon na hindi iyon para sa ganung paggamit. Saan po napunta? AX, AKAP, tupad, mga ayuda, at maaring nailihis sa hindi malinaw na paraan. Malaki ang difference. Ngayon, pagdating naman sa liquidation ng confidential funds, may issue tungkol sa paggamit ng aliases. Pero, isipin natin, hindi ba't natural o normal lang na gumamit ng aliases sa ganitong klaseng pondo? These funds are meant for sensitive operations, intelligence, security, informants. Kung ilalagay mo ang totoong pangalan ng mga informants, hindi ba't malalagay sila sa panganib? At kung tutuusin, hindi lang naman ito exclusive sa isang opisina. So kung gusto talaga ng transparency at fairness, dapat tanungin din natin, paano nagli-liquidate ang ibang ahensya ng kanilang confidential funds? Gumagamit din ba sila ng aliases? O nilalagay nila ang tunay na pangalan ng kanilang informants? Kasi kung pare-pareho lang naman ang sistema, then that suggests na standard practice ito. Walang anomalya. So ang tanong ngayon, are we focusing on the right issues or are we being distracted from the bigger problems? Kasi sa dulo ng araw, ang dapat nating ipinaglalaban ay malinaw. Yung pondo ng bayan ay mapunta sa bayan. Ako, gusto ko lang malinawan. Kayo,
Anong opinion ninyo?